Okay, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw ulit po. So, bago na pa tayo magsimula, nagkaroon na tayo. Naman tayo. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami na makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng papatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami paituloy sa tukso at yansya mo kami sa lahat ng samaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Okay, bago po tayo magsimula ay nagpapasalamat ako sa inyo sa mga taong dumalos sa ating pagpulong ngayon. Maraming salamat at dahil binigyan niyo talaga ng oras ang ating pagpulong. Magandang araw po sa inyo. Ako si Amari Silvio, ang CEO ng ating coffee shop. Ang una nating tatalakayin ay ang budget para sa gagamitan ng ating cafe. Sa pagsisimula ng negosyo, mahalaga na maayos ang pagkakabudget upang masiguro ang kalidad at kahandaan ng ating proteksyon. Ang pangunahing kagamitan na kailangan natin ay pinabibilangan ng espresso machine, coffee grinder, refrigerator, oven, blender, POS system, tables, chairs, at mga utensils. So, ilan lamang ito sa mga pinakailangan na kagamitan sa ating coffee shop. Pangalawa naman, ayon sa ating konklusyon, ang kabuuang halaga ng ito ay nasa 250,000. Bukod pa rito, maglalaan tayo ng 50,000 bilang contingency fund. So sa mga hindi nakakaalam anong ibig sabihin ng contingency fund, para ito sa mga hindi inaasahang gastos. Kagaya lamang ng mga aksidente hindi natin inaasahan, o mga dagdag na kagamitan o repair sa ating kagamitan na gagamitin natin sa ating coffee shop. Ang pondo ay manggagaling sa ating initial investment, pinagsama-sama mula sa mga stakeholders. At maghahanap din tayo ng supplier na makapagbibigay ng wholesale price upang makatipid tayo. So, as ngayon ay naghahanap tayo ng supplier na nagbebenta ng wholesale na produkto para naman makatipid tayo sa ating mga budget at para naman makatipid tayo sa ating mga bibili. Mahalaga na mapagpahan ang budget na ito upang makapagsimula na tayo sa pagbili ng kagamitan at makapag-set up na ng coffee shop sa takdang oras. Bukas pa ako sa inyong mga mungkahi at mamaya pagkatapos ng presentasyon. So, ang susunod naman na magsasalita ay ang ating manager ng ating coffee shop. Magandang araw sa lahat. Ang manager ng ating coffee shop. So, ang aking tatalakayin ay ang lugar kung saan gaganapin ang grand opening, pati na rin ang petsa ng pagbubukas ng ating cafe. So, may tatong lugar na pinagpilian ako para sa grand opening. Una ay sa mismong coffee location upang maipakita agad ang ambience at disenyo ng ating shop. Pangalawa naman, sa isang event hall malapit sa plaza kung saan mas malawak ang espasyo para sa mga bisita. Pangatlo, sa open space ng mall kung saan tayo magtatayo upang mas maraming tao ang makakita. Sa aking pagsusuri, mas mainam kung sa mismong cafe natin ito gagawin upang maipakita agad ang ating produkto, serbisyo at branding. Tungkol naman sa petsa ng pagbubukas, ang mungkahi ko ay sa ika-15 ng Setyembre. Ito ay nagbibigay sa atin ng sapat na panahon para sa paghahanda, marketing, training ng staff, at pag-aayos ng mga kagamitan. Sa linggo bago ang grand opening, magkakaroon tayo ng soft opening para sa mga pipiling bisita, gaya ng pamilya, kaibigan, at ilang influencers upang makatulong sa pag-promote. Ang petsa at lugar ay maaari pang baguhin depende sa availability ng venue at willingness ng cafe. Bukas po ako sa inyong mungkahi mamaya. Ang susunod naman ang tatalakay ang aking assistant manager. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alexis May Cañas, ang assistant manager ng cafe. Ang aking tatalakayin ay ang oras ng pagbubukas at pagsara ng ating coffee shop.
Ayon sa survey na isinagawa natin sa target market, ang ideal operating hours ay weekdays 7 a.m. hanggang 9 p.m., weekends 8 a.m. hanggang 10 p.m. Ang ganitong schedule ay tumutugon sa pangangailangan ng mga estudyante, empleyado, at taong mahilig magpahinga sa gabi. Sa umaga, magbibigay tayo ng breakfast combo at coffee promos. Sa gabi naman, mag-aalok tayo ng light meals at dessert pairings. Ang schedule na ito ay flexible at maaaring i-adjust. Depende sa dami ng customers at feedback mula sa komunidad. Magkakaroon tayo ng regular monitoring ng flow traffic upang malaman kung kailan pinakamalakas ang benta at kung kailan dapat magdagdag ng stock. Ang operating hours ay ipapasil sa entrance ng cafe, sa social media pages, at sa mga flyers na ipamimigay sa paligid. At ngayon naman, ang magsasalita ay ang ating barista. Magandang araw po. Ako po si Janice April Bayal. So, ako ang barista at ang paksang tatalakayin ko ay ang target profit. So, sa unang buwan ng operasyon, Paumanhin ating barista, hindi pa naka-on yung mic. Hindi pa naka-on yung mic. sorry. Magandang araw po. So, sa uulitin, ako po si Janice April Bayal, isa sa mga barista ng cafe. Ang aking tatalakayin ay inaasahang target profit ng ating cafe shop. So, sa unang buwan ng operasyon, inaasahan natin ang average daily income na 10,000 pesos. Ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, maaari tayong kumita ng 300,000 pesos. Ang estimated monthly expenses ay 180,000 pesos, kabilang na ang sahod ng empleyado, kuryente, tubig, supplies, at marketing. Kaya ang net profit ay nasa 100,000 pesos kada buwan. Sa unang 3 buwan, maaaring mas mababa ito habang nagtatayo pa tayo ng customer base. Ngunit sa ika-4 na buwan pataas, inaasahan nating tataas ang kita dahil sa word of mouth, repeat customers at seasonal promos. Magkakaroon tayo ng monthly financial review upang masubaybayan ang performance ng cafe at makagawa ng benepisyo sa lahat ng empleyado. Yun lamang po ang aking tatalakayin ngayong araw at pakinggan naman natin si Lavrico Lapina. So, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Lavrico Lapina, barista ng cafe. Ang aking tatalakayin ay shifting time ng mga empleyado. Mayroon tayong 2 shift upang masakop ang buong operating hours. Kaya ng morning shift sa 6:30 a.m. hanggang 2:30 p.m. At sa evening shift naman ay 2 p.m. hanggang 10 p.m. Ang bawat shift ay may overlap na 30 minuto para sa maayos na turnover ng trabaho. Ang mga barista, chef, janitors, at cashier ay hahatiin sa 2 grupo. May day off rotation din upang masigurado ang pahinga ng bawat empleyado. Ang schedule ay ipapaskill linggo-linggo at maaaring i-adjust kung may emergency o special event. Magkakaroon din tayo ng monthly evaluation upang masiguro ang productivity at satisfaction ng bawat staff. Layunin natin ang maging balanse ang trabaho at pahinga upang maiwasan ang burnout. At yun lang, at pakinggan naman natin ang tatalakay ng isa ko pang kasamang barista na si Christine Zapata. Okay, salamat. So, ngayon, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christine Zapata, barista ng cafe. Ang aking tatalakayin ay ang mga bagong items na ilalagay sa ating menu. Bukod sa regular coffee drinks gaya ng Americano, latte at cappuccino, magdagdag tayo ng seasonal drinks tulad ng pumpkin, ice latte, mango cold brew at peppermint mocha.
vegan options gaya ng almond milk, latte, oat milk, matcha at plant-based pastries. Specialty dessert tulad ng matcha cheesecake, OB, macarons at chocolate cake. Magkakaroon tayo ng monthly featured day upang mapanatili ang excitement ng customers. Mag-oorganisa rin tayo ng taste testing event, 1 linggo bago ang grand opening. Sa event na ito, iimbitahan natin ng ilang piling bisita, kasama mga kaibigan, pamilya at ilang food vloggers upang tikman ng mga bagong produkto. Layunin ng taste testing na makakuha ng feedback tungkol sa lasa, presentasyon, presyo at overall experience. Ang mga komento mula sa event na ito ay gagamitin natin para sa final adjustment sa ating menu. Bukod sa rito, maglalagay tayo ng suggestion box sa cafe kung saan pwedeng magbigay ng rekomendasyon ang mga customer para sa mga bagong flavors ng pagkain. Magkakaroon din tayo ng monthly menu rotation kung saan bawat buwan ay may bagong featured item. Halimbawa, sa buwan ng Oktubre, pwede mag-feature tayo ng pumpkin spice latte at cinnamon roll combo. Sa Desyembre naman, pwedeng holiday peppermint, mocha at gingerbread cookies. Ang ganitong sistema ay hindi lamang nakakainganyo sa mga customer, kundi nagbibigay rin ng pagkakataon sa cafe na maging dynamic at relevant sa bawat season. Sa aspekto ng presyo, sisiguraduhin natin na mga bagong items ay abot, kaya ngunit may kalidad. Magkakaroon tayo ng combo promos gaya ng coffee plus pastry at buy one get one tuwing off-peak hours upang mas mapalakas ang benta. Sa huli, ang layunin natin ay hindi lamang makapagbenta ng pagkain at inumin, kundi makapagbigay ng karanasan, sulit at masarap para sa bawat customer. Diba? Yun lamang po. So, din po nagtatapos ang ating pagpupulong. May mga katanungan po ba? Ito na ba ang ating huling pagpupulong? Hindi po ito ang ating huling pagpupulong dahil sa mga inaasahang araw, may mga issue tayong mga i-encounter at dapat may group decision na magaganap sa ating mga problema dapat i-resolve. So, hindi po ito ang huling pagpupulong natin. So, may mga katanungan pa po ba? Maraming salamat ito ang ating Okay. So, may mga ibang katanungan o comments ka ba? Wala na. Okay. So, maraming salamat talaga sa inyo. At maraming salamat po sa inyo. So, dito na tayo nagtatapos ng pagpupulong at congratulations everyone.